Good morning sa lahat. By the way, I am Antonio Pimentel Ramondo. Tere, samahan niyong ako sa isang makabuluhan kwento. Ang pamagat ng kwento, ang parabulan ng bahay na ng kayamanan. Sa isang liblib na baryo, may isang lumang bahay na palaging pinag-uusapan ng mga tao. Sabi ng matatanda, doon daw nakatago ang napakaraming kayamanan, ginto, pilak, at mga hiyas na iniwan ng isang mayamang negosyante bago siya namatay. Dahil sa balitang ito, maraming sumubok pumasok sa bahay. Ngunit kakaiba sapagkat bawat pumapasok ay lumalabas na walang dala at tila may takot sa kanilang mga mata. Kaya ang bahay ay nanatiling misteryoso at puno ng lihim. Isang araw, tatlong magkaibigang sina Mario, Lito, at Juan ang nagpasyang subukan ng kanilang kapalaran. Si Mario ay gaaman at laging iniisip ang sarili. Si Lito ay tuso, palaging nag-iisip kung paano makalamang sa iba. At si Juan ay tahimik, mapagpakumbaba, at laging inuuna ang tama. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng malalaking kahon. Kaagad na lumapit si Mario at sinubukang buksan. Sa sandaling binuksan niya ang kahon, kumalat ang usok at nawala ang laman. Si Mario ay napaupo at nagsimulang umiyak, niloko ako. Wala palang kayamanan. Si Lito naman ay nakakita ng maliit na ball. Binuksan niya ito at nakakuha ng ilang perlas. Ngunit nang lumabas siya ng bahay, bigla itong naging alikabok na naglaho sa kanyang kamay. Si Juan, na hindi nagmadali, ay nakakita ng isang lumang aklat na may nakasulat na, ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang mabuting puso at tamang asal. Sa halip na magreklamo, dinala ni Juan ang aklat at masayang lumabas. Ang bahay ay biglang lumiwanag at ang lahat ng tao sa baryo ay nakakita ng kakaibang liwanag na nagmumula sa kanya. Simula noon, si Juan ay naging gabay sa mga tao, nagtuturo ng tamang asal at kabutihan. Siya ang tunay na nakatagpo ng kayamanan, hindi material, kundi kayamanang hindi nananakaw at hindi nawawala. Aral ng parabula. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa ginto o pilak, kundi sa mabuting asal, kababang loob, at puso na marunong magmahal at gumawa ng tama. Kung nagustuhan mo ang ating storytelling, please like, share, follow at comment para sa mga update nating sa susunod ng storytelling. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento, at God bless to all.